Attorney Mans is not fighting merely for his private rights. He's fighting to preserve the integrity and confidentiality of the bank records for our banking industry. If he cannot protect his own rights, and it can be easily abused by the AMLAC, then the AMLAC can be weaponized to harass and persecute anybody. Kahit na sino, kahit na impeachable officer, okay, from the Supreme Court Justice to Constitutional Commission of members to any impeachable officer, they can use AMLAC, okay, to persecute and harass a person by merely asking the AMLAC to provide the private banking records of an impeachable officer at ilantad sa media. Jason po ng SMNA News. First question po, sir. May we have your comment dun sa sinabi ni Representative Jokno na sinabi niya na yung pag-file ng case is just a diversionary tactic para makalimutan po daw ng mga tao yung dahilan kung bakit nagkaroon po ng hearing. Remember po, si Attorney Carpio is sa pribado ng individual. No? Hindi yun sa parte ng hearing. Kaya nga po napilitan siyang pagkaso dahil nga bilang private individual, di ba? Pati siya nadadamay. So, he is just only enforcing his rights, no? And with more reason kasi ito pong pinag-uusapan natin na nilabag ng AMLA, di ba? It's dagok po ito sa industriya ng bangko. Okay? Because alamin niyo si Attorney Mans, abogado. Asawa pa siya ng VP. Diba? So kung kaya ng AMLA na gawin ito sa bank records ang isang abogado, ang isang asawa ng pangalawang mataas na opisyal ng Pilipinas, na kayang kalkalin lahat ng mga dumaan sa bangko mo, diba? Lahat. Insurance payment, credit card bills, diba? Binayad mo sa landlord mo, nagbayad sa kliyente mo. E paano ba tayong mga mahirap? Diba? Mabubulat ka ang ating mga accounts dahil lang kalaban ka ng gobyerno. You cannot weaponize the AMLAC. Diba? Dahil mismo sa AMLAC, may nakalagay po ron na the AMLAC cannot be used for political propaganda and political persecution and harassment. Okay? Nasa Section 16 po yun ng batas. Okay? Diba si ma'am? Nandiyan mo yan, diba? So, what we're saying, Attorney Mans is not fighting merely for his private rights. He's fighting to preserve the integrity and confidentiality of the bank records for our banking industry. If he cannot protect his own rights, and it can be easily abused by the AMLAC, then the AMLAC can be weaponized to harass and persecute anybody. Kahit na sino, kahit na impeachable officer, okay, from the Supreme Court Justice to Constitutional Commission of members to any impeachable officer, they can use AMLAC, okay, to persecute and harass a person by merely asking the AMLAC to provide the private banking records of an impeachable officer at ilantad sa media. Diba? Kasi yung ginagawa nila na ginagamit lang media para ilantad kuno na itong malaking pera, pero hindi na pala totoo. Diba? So, that's why we're calling the media to scrutinize these allegations. Kasi mismo sa AMLAC report, diba? Sinasabi nga ni Atty. Neil, ano na mismo may mali Diba? Pero hindi na hina-highlight. Dahil, bakit? Dahil yung narrative nila na 6 billion, diba? Contradictory na. Diba? So, as again, Atty. Carpio is not merely fighting this for his own self. He's fighting this as a matter of principle to preserve the banking confidentiality, which is crucial in any banking system. Dahil po ang banking system natin rests on the confidentiality of the records. If a bank cannot protect the confidentiality
of the records of its bank depositors, the banking system will fail. Okay? So kung kaya lang gawin ito kay Atty. Mans, kaya lang gawin ito sa atin. So, dagdagan ko lang. So, from our point of view, yung statement na gano'n ni Congressman Jokno is a political statement. So, of course, we respect his right to free speech because that is also a constitutional right. Pero yung issue lang po natin dito, kung tatandaan ninyo, is whether or not they committed a criminal act in violation of the Anti-Money Laundering Act. So, yun lang po. Whether or not they committed a violation, and if they did, therefore they should be held liable. Yun lang po yung issue dyan. Sir, last Okay, last week. Sir, with regards po dun sa defense ni Attorney Mans na he said he is a private individual, pero yung paliwanag naman po ni Representative Jokno, dahil po daw generally communal yung properties ni Vice President Sara Duterte ni Attorney Mans, kaya kailangan tingnan yung joint assets at transactions po. Your comment on this, sir? Yes, so like what I explained dun sa opening statement ko, yung right to accountability of public officers kasi hindi yan absolute. Meaning, hindi nila pwede gawin yung gusto lang nila. It is subject to the balancing with the Bill of Rights. Kasi in the Duterte versus HOR case, sinabi naman po ng Supreme Court doon very clear, the Bill of Rights applies in all stages of the impeachment proceedings. And currently, since sila po yung nagpo-prosecute, sila yung nagpo-prosecute, therefore, they have the burden to cite the exceptions na covered si Attorney Mans despite that question. Kasi like what I stated, since this involves constitutional rights, yung strict scrutiny test will apply. Diba? They have the burden to establish na hindi unconstitutional at illegal yung ginagawa nila. Hindi dapat pinapasa sa amin yung defense kasi sila po yung may burden yan. Trabaho po nila yan eh. Good morning, Rolando from Manila Standard. Hi, Attorney. Attorney, may I know or maybe know kung ano po status ng kasong isinampa niyo po last week sa Quezon City Fiscal's Office? Usually, ang proseso po, pag nag-abla ka ng kaso sa fiscal, so yung fiscal's office po, i-evaluate yan. And then kung sa evaluation nila is pwedeng tumuloy yung kaso, mag-issue po sila ng subpoena doon sa mga nakasuhan para sumagot. So, since 1 week na more or less, so malamang po, meron na pong i-issue sa proseso. Siyempre, mag-issue sila ng subpoena para sumagot po yung mga nakinasuhan namin. What are you expecting na po from the Quezon City Prosecutor's Office? Anong ruling yung ina-expect po ninyo? Well, initially, siyempre, papasagutin muna nila yung mga nakasuhan para mag-file po sila ng counter affidavit. Okay? Pag-file ng counter affidavit, pwede din po kaming sumagot doon. And pagkatapos po, aralin po ngayon ng assigned na fiscal, kung sinong prosecutor na mag-aaral, magdidesisyon, and base doon, maglalabas sila ng decision. And when po ito expected na ilalabas? Well, usually in practice po, mga more or less, mga 3 months, sa normal na proseso, 3 to 6 months po ang decision from the time na mag-file sila ng counter affidavit hanggang magkaroon po ng decision. Last question. Sorry po, sir, sorry. Kasi I remember Representative Joel Chua told in the press conference 2 Saturdays ago sa po na the House has its own extraordinary powers, just to paraphrase it, in conducting their own investigations and impeachment. Maybe know kung bakit too far na or as stated sa inyong mood ngayon na para bang sumusobra na ang House in investigating the AMLAC records of Mr. Carpio, of Attorney Mans Carpio, sa kanilang ginagawang extraordinary powers na ginagawa ng House in investigating the bank records of the Vice President's family. We recognize, no, talaga namang merong kapangyarihan ang House na magsulong ng impeachment complaint. No? Nasa saligang batas po yan. Pero wala naman po sa saligang batas na nagsasabi na pwede kang lumabag ng batas. Diba? You may have the constitutional right, you may have the constitutional duty, but you cannot violate the law. Okay? Diba? Ay, sino po namang tao dito maintindihan. Miski na may karapatan ka, hindi ka pwedeng lumabag ng batas. Malinaw po sa Section 8A. Yan. Number 3. Pangatlong slide. Isa pa. Yan. Isa pa. Yung number 3 na slide. Sa Section 8A po,
ng batas ng AMLA, malinaw naman puro na the AMLC, yan po, ha? The AMLC and its secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them or by reason of their office. Okay? So, miski na po may kapangyarihan ang House of Representatives na magsuo ng impeachment complaint, kailangan pa rin sumunod sila sa batas. Diba? Hindi naman po sila above sa law. Diba? Lahat po tayo dapat we observe the law. Diba? Mamabatas po sila. Diba? So they should be the one, should be the first to observe and comply with the law. Diba? Being mambabatas, you have the more duty and to observe and respect the law. Ito naman po ang pinagbabatayan namin. Batas mismo na pinasa ng Kongreso. Diba? Yan o, Section 8A, malinaw. Diba? Ang AMLAC hindi pwedeng magsiwalat sa kahit anong pamamaraan ng kahit na anong records or information na nakalap nila. So, yun lang po. Thank you. Thank you, Next Attorney. question. Next question. Okay, yes, yes. Yes, go ahead, ikaw. Sir, earlier you said the bloated. You identify. Jan Eric Mendoza, Public Wire. So you said earlier 6 billion bloated amount. So sir, may ballpark figure tayo sir, what is yung amount talaga sir na dapat? I think as I said, no, Attorney Carpio is not part of the impeachment proceedings. So, he's a private citizen, no? So, he doesn't want to be embroiled in this political circus, no? And more importantly, to disclose, no, his private information. But what we can say is that he does not have that 6 billion amount that is being publicly portrayed as a pure propaganda in the media. So, wala po siyang ganung pera, ha? Okay? But what exactly is the amount? Of course, we cannot divulge that. Diba? Kasi nga, private. But, kasi, ang pinating sinasabi na, may 6 billion eh. Diba? So, yun po yung sinasabi niya. Wala siyang 6 billion. Sabi nga niya, it's fake and a lie. Marites nga, sabi nga. Sir, earlier may nabanggit na bloated yung isang 2 billion. Instead of 2 billion, 2 million lang. So, sir, 6 billion minus 2 billion, like the 4 billion, is that safe to say, sir, na 4 billion lang yung... It is not, of course. Kasi nga, sabi ko nga, hindi natin alam kung paano inad eh. Kasi, di ba, wala naman kaming kopya. Siguro kayo, baka may kopya kayo, di ba? Pero pasahin niyo puro doon sa mismong report. Hindi naman in-explain kung paano nila inad yung 6 billion na yon. Saan nila kinuha? Di ba? Kasi sa sample mo nga, di ba? Pero yung zero. Di ba? Kasi nga, sabi ko, ang transaction value is not equivalent to the ending balance. Diba? Magkaiba po yun. I have a question, Attorney. Yung withholding tax from the bank, can that be used also as evidence na kung gaano ka may pera? Yeah, it's possible. In theoretical explain kasi, you can complete naman doon eh. Diba? Ang withholding tax, pag merong interest on a time deposit, I think it's 20%. Diba? In addition lang dun, sir, sa inquirer na question, hindi siya 2 billion lang most likely yung na-compute dun kasi may pumasok na error, nilabas din yung error. So 4 billion most likely yung pinang-compute nila dun. If we follow yung assumption namin based dun sa pinapakita nilang mga reports. Hi, sir. Camille Okay, ladies. Identify yourself. Camille po from TV5. Sir, ano po yung reaction niyo dun sa order po ng BIR na mag-conduct ng tax audits dito po sa mga negosyo ng mag-asawa po? So yung reaction namin, we're prepared naman. We're ready to answer in the proper venue. And i-clarify ko lang din na yung order ng BIR is simply a LOA, letter of authority pa lang po yun. Baka kasi may misconception sa public eh. Letter of authority is the very preliminary phase po of a tax audit. In other words, wala pa po yung any liability, wala pang nakitang any tax deficiency. That is simply stating na may authority sila from the BIR to conduct an audit. Yun ang gusto ko lang din i-clarify kasi baka nami-misinterpret ng tao na akala nila porket nag-issue ng ilolowa kayo, automatic may tax evasion na nangyari or ganyan. Wala pong ganon. This is preliminary pa lang po. This is
determining pa lang whether or not may authority ba to conduct an audit. Yun lang po yung purpose ng LOA. Pero ano ba sir yung purpose nun? Ano ba yung specific na titignan? Bakit nila kailangan na mag-tax audit? Do you think may basis yun? Well, that's the prerogative of BIR, kung ano yung basis nila. We cannot speak for them, kung ano. Basta yung sa amin lang, we are prepared naman to answer once we receive the actual letters of authority. Prepared to see Attorney Mans yun. Next. Okay, sir, good morning. Johnson Malacco po from ABS. Sir, yung observation nyo ilan dun sa complaint na itinalin nyo before the Quezon City Prosecutor's Office questioning the possible violation of your client, yung kanyang rights dun sa data privacy law. Ang sabi po nung ilan ay bakit yung violation dun sa privacy ng kliyente ninyo ang kinusyon at bakit hindi nagkaroon ng direct denial na merong 6 billion or 6.7 billion dun sa transactions ng kliyente ninyo nung araw po na inilabas yung records po na yan. First and foremost, sabi ko nga, kahit na anong informasyon na lumalabas, siyempre, kailangan you have to check kung tama ba yung pagkuha ng informasyon allegedly na umiikot. Okay? That is what we initially addressed. No? Dahil nga sabi namin, and remember tatlo po yung kaso namin, di ba? AMLA, violation ng AMLA, violation ng Bank Secrecy Law, at violation ng Data Privacy Act. So, tatlo pong batas yung kinaso namin na nilabag nila. Okay? So, yun po, we're just addressing initially the manner upon which this private and confidential information were publicly disclosed in violation of these three laws. Okay? Now, whether or not, di ba, kung totoo ba yung sinabi ng AMLAC dun sa hearing, di ba, that is a different matter na hindi naman pwede sa fiscal ang magdesisyon nun, di ba? That is why we came up with statements after the hearing and also now that Attorney Mans, as I said, is saying that that 6 billion is fake and a lie. Okay? Wala siyang 6 billion sa account niya. Okay? Now, you're asking magkano, but I said, that is not part of the obligation of Attorney Mans na i-disclose magkano pera niya. Dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceeding. Diba? And it's up to the impeachment prosecutors to prove in trial kung magkano ba yung nasabi ng pera ni VP. Diba? Eh si Mans, hindi naman siya parte ng impeachment proceedings eh. Diba? So that's what we're saying. He's a private individual. He wants to remain private. Okay? And kaya lang po siya napilitan man lumabas dahil nga, naapektuhan na siya itong mga paglantad ng mga alleged bank transactions. Sir, din mo sa complaint, bakit hindi immediately nagkaroon ng denial? Why only now na sinasabing fake po yung 6.7 billion? So, ganito na lang po During that time, actually up to present, wala kaming official records from AMLAC. Siyempre, kung wala tayong official records, how will we properly review kung ano ba yung mga allegations talaga nila? Ngayon, we are directly denying it na kasi repeating na masyado yung questions tapos parang nagkaka-political spin na So despite us not receiving, yan, sinabi naman po ni Attorney Danao na Attorney Mans is refuting yung 6 billion na claim. Sir, last na lang. Okay. Meron ba tayong record, sir, nung sinabi mo na merong error on the part of DTI dun sa 2 billion or is just based on news reports and Doon sa copy na nakuha namin from the internet, doon sa, kung yun yung AMLAC report na sinabit sa House, portion po ron, hanapin nyo, sa bandang dulo. Sa portion ni Attorney Mans, that the AMLAC, that the BPI sent a clarificatory letter to the AMLAC sometime in April, early last month, that stating that the 2 billion amount initially reported was a system glitch. And the true transaction amount was only 2M more or less. Andun po yun. Kung binigyan kayo, kasi balita namin, binigyan ng media ng kopya ng AMLAC, which I think, as a lawyer, I have to warn na even under the AMLA, the media is being prohibited. Okay? Next slide. Pero sir, were you Being able to prohibited. work sa BPI? Hindi nga, kasi nga, wala naman kaming kopya ng AMLAC Okay, sir, pero stating nga na you saw this on social media, it was posted and made clarificatory letter
Did you confirm to the BPI if indeed they sent a clarification letter dun sa AMLAC? Oh, I think before we do that, we have to have a copy of the AMLAC report to be able to confront BPI kung talaga meron silang ganong klaseng report. But, as I said, on that report itself, meron na pong nakalagay doon na statement ang BPI. Diba? So, kung talagang totoo, o gusto lang ipalabas yung totoo, diba? Pwede lang i-cite yun eh. Diba? So, yeah, ano mo yung section na, no? Next slide. I just want to emphasize, that under sa batas ng AMLA, section 16. Next. Yeah. Section 14, sorry. Next. Yan, okay. See, we have to be careful, kasi marami din akong kaibigan sa media. You have to be careful in citing the AMLAC report. Okay? Because even in section 14D, in case of a breach of confidentiality that is published or reported by media, the responsible reporter, writer, president, publisher, manager shall be liable under this act. Kaya nga po sinasabi ng batas, hindi pwedeng ilantad. Pag hindi pwedeng ilantad, mas hindi pwedeng ipakita ng media yung mga alleged bank transaction reports. Dahil mismo sa batas po, di ba, pinagbabawalan ang media na i-quote, pakita yung mga transaction na yon, di ba? Well, this is the law, no? It may be argued that it's against the freedom of speech expression, but until it is challenged before the Supreme Court, it should be observed, by all. So let's be cautious po, because I know you're doing your job, but of course we have to be also careful. Thank you. Do you plan to file cases against those media establishments who have shown those Mag-comment lang ako dun sa previous muna. So baka kasi isip nyo, tinitreaten namin yung media, ha? We are simply just showing this and sharing to everyone. You have to remember, hindi po kami yung author ng batas na yan. Yung Congress po yung gumawa niyan. So we are just reminding everyone na may ganyang provision kasi because of what's happening now, baka hindi lang banking sector yung magka-problem, maybe even the media sector because of this provision. Kasi kung saan-saan na lang po pinapakalat yung information eh. So, yan lang po gusto ko lang emphasize. This is not us. This is not from us. This is from Congress. We are simply sharing with everyone. I'll answer that, Attorney Mans has not and has no intention, to file any case against the media. Okay? So, we know that you're doing your job only, and you may have missed, dahil hindi naman po lahat ng media are also lawyers, but we understand that, but we're just trying to caution you now, medyo hinay-hinay po tayo, dahil sabi ko nga, kung hindi kami, baka yung iba. Diba? Baka sa may mga ibang panahon na meron kayong ilabas din. So, at least, we're trying to educate the media that there is such a provision of the law. Okay? Actually, Attorney, this is a very healthy exchange of views, Mabuti na narinig mo yung mga questions from media because these are the questions you have to answer also eventually. I just have one question. Yung Bangladesh, remember, and RCBC, this happened years ago. Anong learnings doon? And how does it apply to the situation now? If you recall. Well, if I recall, yung Bangladesh, yung ba yung merong ginamit yung banking system, Okay? Sa RCBC ba yun? RCBC. Okay? So, I think, in a way, in any scandal involving the banking industry, okay, it will cause some panic. Diba? Tulad nun, nung nangyari yun, it created some panic sa RCBC Bank. But fortunately, na-arrest. That is what we want to prevent. Diba? If, as sabi ko kanina, kung kaya lang gawin ito sa isang abogado, sa asawa ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, di ba? Pwede lang gawin ito sa kahit na kaninong tao, which may create, a lack of confidence in the banking industry. Di ba? Kasi, kahit na sino pala, pwedeng makita o masilip at mabuyanyag ang kanyang mga transaksyon sa bangko.
which we do not want to happen. Okay? Attorney Mans, as I said, is doing this not only to protect his rights and interests as a private citizen, but more so to protect and preserve the confidentiality of bank records, which is the cornerstone of the banking industry. Thank you. Okay, yeah, please. Good morning, sir. Dan Gavin to po UNTV. May buntag, attorney. Attorney, UNTV. Attorney, have you sought na po ba ng clarification from PPI doon sa alleged error po? No. No, because as I said, no, until we have the real document showing that, I think it's premature for us to cite or to write the BPI on a document na hindi pa kami binibigyan until now. Sir, sino dapat magbibigay sa inyo? Nag-request kami sa Committee on Justice last week. Diba? But as I said, wala pa silang reply. Although they replied na it's under consideration, but wala pa palang approval for us to be given a copy. Sir, If I may add lang doon, kung napansin niyo yung discussion natin lahat ngayon, nagbe-base on a mere scrap of paper na hindi nga verified. So yung point ko lang po dito, hopefully mic test. So yung point ko lang po dito, hopefully you understand how unreasonable the situation now is. Diba, it is an unsigned document, hindi natin sure kung totoo ba talaga, pero nagiging mainstream news na siya for the last 2 weeks. That is why kung napansin nyo, very lang kami kung ano yung rule of law. We wait for the official document, we will comment, pero since nagiging political propaganda na siya, we decided today to address directly yung 6 billion na tinatapon na issue. But again, hopefully you understand nga po how unreasonable the situation na ngayon currently na wala pang signed document pero nagiging mainstream news na siya. Yes, please go ahead. sir, sorry. Okay. Ay po, good morning po, gentlemen. Nico po, PZNM. Kung sakali po, gentlemen, kung sakali lang naman na magtuloy-tuloy po itong impeachment trial papunta sa Senate, will you be open? And if in case isaman po nila itong mga back accounts ni Attorney Mans Cartly, will you be willing po to submit ito sa kanila and maging public po? So yung position po kasi namin, yung very basic rules of procedure, si Attorney Mans is not a party to the case. Then if you look at also the jurisprudence and the rules on impeachment, impeachable officer yung respondent to an impeachment case. So currently, the prosecution will have the burden to show na hindi unconstitutional yun pag ipatawag nilang isang private individual. Pero kami naman, pag makita nilang constitutional ginagawa nila, hindi illegal, hindi naman kami takot mag-comply and mag-respond. Basta yung sa amin, ipakita muna nila na hindi illegal yung ginagawa nila, unconstitutional. Follow up on that, attorney. Parang wala pong compelling reason yung state to ask yung No, because they need to balance it with a bit of rights. That's what was discussed in the Duterte versus HOR case. Therefore, hindi absolute yung power nila ng accountability of public officers. Diba? Kasi may right to privacy din po ng individuals eh. Kasi if you follow that logic na right to accountability of public officers is absolute, kahit sino lang pwede nila pasabina. Kahit hindi asawa ng VP. Nakikita po ba ninyo how unreasonable that situation is? Kaya yung sa amin lang, we will follow the rule of law, the rule of just law, and we will respond accordingly in the proper venue. Isa na lang po, with your indulgence po, sirs. Parang reality shows lang naman. Gaano po kayo nagtitiwala na the case will prosper considering your filing, alam naman natin kung sino ang may hawak ng prosecutor's office under the Department of Justice. Usually, ganun naman, hindi naman sure, yung iba inuupuan para lang hindi mag-prosper yung case. Thank Well, you po. kami naman po yung naniniwala pa rin na ang ating mga piskal, may paninindigan, no? Ngayon, kung yung pagpala naman po namin, nasa batas naman yan, di ba? So, we do hope, no, of course, that they will see it the way we see it, di ba? Na makita nila na may violasyon nga nung Anti-Money Laundering Law, ng Bank Secrecy Law, tsaka nung Data Privacy Act, di ba? We have to believe, no, that our justice system still works despite the heavy political circus in our country today, no? Because that is the rule of law, no? Kung meron kang agrabyado ka, daanin mo sa tamang sistema.
You cannot take the law into your own hands. That's what we're saying. Kaya nga po, nagpapail kami ng kaso dahil may nakita kaming mali, di ba? May nakita kaming violasyon sa batas, file kami ng kaso. That is what we're doing. Okay? We do not take the law into our hands and go trial by publicity. Okay? What we're saying is that we have to believe that our justice system and those who work within our justice system are upright and righteous, that they cannot be persuaded by any political leaning or political harassment. Because if we do not believe that, then wala na po tayong rule of law. Magiging mob rule na tayo. Diba? Thank you. Well, thank you, Attorney, for reminding us to put our trust in the justice system. Question lang, this may sound speculative, pero what are the chances of this going up to the Senate hearing? Anong chances ito? Well, we don't want to speculate, no? But I think the camp of Bibi Sara has always been saying that they are ready, no, to face it. And when it comes to the Senate, then their lawyers are ready to face the music. I think we've covered all the important points. Wait a minute. Sige, kayo po. Sige, saka muna. Sige. Arlie Calalo from Manila Times. So talking about sir dun sa sealed BIR box, do you think may violation pa rin na commit yung House lawmakers even though it was unanimously voted not to open it? And ang alam ko yata, nandun pa sa possession nila yung box. Was it right? Yes, so kung nakita po niyo sino yung panyero, si Attorney Kim Henares, may legal position din siya na may violation na, di ba? Yung mere delivery. Pero yung sa amin, more on sa confidentiality kami. Yung talagang gusto namin maprotektahan. So since hindi naman nila in-open yung box, therefore there is no violation of confidentiality. Is it true that the box is still in their possession? That's beyond our personal knowledge. If that be... Sir, paulit lang natin kasi hindi na po recording kami. Wala pa tayong speaker eh. So yung... Wait lang, sir. Guys, palipat ka na ng mic. Yun, sir. Okay na. Sir. Okay. Ayan. Hello. Good morning, media. Can you hear us? Okay na? Okay. So as to the question, bumalik na rin to. As to the question, yung kay Attorney Henares, yung position niya is the mere delivery already violated the confidentiality provisions of the NIRC. Pero yung sa amin, mas important yung actual confidentiality, whether or not na-disclose by yung sensitive personal information. So at present, wala namang na-disclose. So, okay lang kami. Observing lang kami at Okay present. lang, sir, kahit na nasa possession pa rin yun ng committee. Well, Hindi open it. that's speculative na sir. Yung sa amin kasi, that's why we do not want to dwell too much on speculative discussion kasi yung sa amin, rule of law, ayaw namin makisama sa political noise as much as possible talaga. Sir, last question sa akin. Given sir yung AMLAC and then banks secrecy laws, it appears na walang exception, di ba? But the lawmakers from the House, they're claiming that they're doing it because that's impeachment. There's impeachment of things. Sagutin ko na attorney sa AMLA. Yung sa AMLA, kung makita nyo kanina yung Section 80, wala namang exception sinayad dun. If you read the entire RA 9160 as amended, there's no exceptions. Impeachment is not... Sa AMLA, wala. So currently, position namin, absolute yung confidentiality. So baka sisihin nyo naman si Attorney Mans. We have to remember, yung authors po niyan is Congress. Attorney Mans is simply enforcing the rights given to him by Congress. I'll just add to that. So remember, sabi ko nga kanina, tatlo po yung pinal na kaso, di ba? Violation ng AMLA, violation ng Bank Secrecy Law, violation ng... Patay mo lang speaker ma'am, nagdodoble kasi. Violation ng... Okay. Violation ng Data Privacy Act. Okay? So, tulad kasi sabi ni Atty. Neil, pagbasahin niyo yung RA 9160, yung AMLA, diba? Yung Section 16A kanina, wala pong exception doon ng impeachment.
Okay? Sa bank secrecy law, ito, yung pangalawang kaso na, kung pwedeng may exception impeachment. Okay? Pero alalahanin niyo po, hindi naman sila nag-inquire sa bangko. Di ba? Sinong sinagpinan nila? Bangko ba? Hindi, di ba? AMLA ang pinasagpinan nila. Di ba? So, anong batas mananaig? Hindi yung AMLA law, kung gusto nila na ang bangko mag-disclose, bakit hindi ginamit nila yung bank secrecy law na may exception? Bakit hindi nila sinagpi ng mga bangko para masabi ng impeachment yan? Di ba? Hindi. Di ba? Bakit AMLA ang sinagpinan nila? And remember, yung AMLA director na nag-appear, kaka-appoint lang April 13. Di ba? Nag-assume ng position April 14. Sinagpinan ng April 15. Di ba? Na-receive yung sabpina April 16 ng hapon. Di ba? And within less than 3 working days, nakapagsubmit na raw siya ng report nung before April 2022 for the 20 years. Di ba? Buruin mo, they're so efficient. Di ba? For 20 years, for the different bank accounts daw ni BP, nagawa nila within 3 working days na makalap yung mga reports na yan and makagawa ng ilang page yung summary ng 20 pages ba? Oh. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Di ba? Bakit kailangan taga-AMLA ang sisabpina nila? Bakit hindi mga bangko? Di ba? Dahil hindi na pwedeng gamitin ang bangko. Di ba? Kasi sa mga kaso ng impeachment cases, it was only the Senate that issued the subpoena para sa mga bank records. Dahil nga, andun sa exception sa bank secrecy law. So, bakit kailangan AMLA ipatawag nila, nakaka-appoint pa lang ng tao? Diba? So, yun po, siguro magandang itanong nyo sa kanila. Just in case, dali ng selyadong box sa Senate for the impeachment trial, just in case, do you intend to file another TRO? ITR yun. Sa ITR. Sa ITR yan, ano? Yes, Kung mag-file ba tayo BRO? Legal strategy na yun. Haharangin niyo po ba? I think, Delegates sa Senate? if nasa Senado na yun, I think that would be the option of the lawyers of BP. No? Because as I said, actually kami, meron na kami pinali sa RTCQC, di ba? Na TRO against the production of those ITRs. Di ba? Na-deny lang, but fortunately nga, sinil naman. Okay? So, but kung dadalhin na po sa Senado, kung doon na gusto lang ibuksan, I think the lawyers of BP Sara can adequately protect the rights of BP. Pahalan sila. Kasi kami naman, hindi naman parte ng impeachment si Atty. Mans, di ba? Sorry sir, ulitin ko lang. Sabi ni Atty. Michelle Joke, no? Hindi siya pwedeng hindi pwede yung argument na private citizen si Atty. Mans kasi conjugal yung properties Ayun, nilang nasagot pa mag-asawa kanina. under the Philippine laws. Kaya pwedeng i-compare din daw, sabi ni Atty. Michelle. What's your response to that? Well, we respect his opinion, but we have a different legal position. So, we're talking about the right to privacy din kasi dito of a private individual. Therefore, they have the burden to clearly show to us na yun, ganun lang kasimple yung argument na yan para makakompel to produce ng certain documents, confidential documents from a private citizen. Idagdag ko lang, kasi pag-usapan natin dito, bank records, bank information, di ba? Pag nagpunta ka sa bangko, tanungin mo ng bangko yung account ng asawa mo na hindi ka naman na co-depositor. Di ba? Papaya ka ng bangko? Di ba? Hindi eh. Kasi hindi ka naman co-account eh. Di ba? So, bank accounts are treated differently when it comes to disclosure of bank information. Mas stricto po ang bangko. Miski na alam nilang asawa ka. Pag yung account na gusto mong tignan, hindi naman ikaw, sa'yo, di ba? Miski na asawa mo yan, miski na mahal mo yung asawa mo, hindi ka pagbibigyan ng bangko. Di ba? Subukan nyo, ako, subukan ko eh. Hindi ko pwedeng tignan, hindi nila sasabihin sa'yo magkanong balansin ng asawa ko. Di ba? So you're saying, sir, kahit mag-asawa sila, hindi pwedeng bulat-lat? Yes, because the bank information, more stricter. Diba? In any other information. Kaya nga po sinasabi ko kanina, the bank industry, the cornerstone of it is confidentiality.
Diba? If you break that confidentiality, you lose the trust of the public to our banks. And what will happen to our banks? It will die. Diba? Mamamatay ang banking industry natin. Dahil wala na palang tiwala ako sa bangko na yan. Kumusta ngayon sa Attorney Manscapie? Kapag nakakausap nyo, Well, he's in good spirit naman because, as I said, he's a private citizen and he's doing this to preserve his privacy. And Attorney Mans is a practicing lawyer. Yes. So he knows his rights naman. Danny? Sir, mas okay ba kay Attorney Mans na proper o mag-push through yung impeachment sa Senate kasi para doon mas fair yung laban? Ako ang sagot? Ako na? That's parang political na kasi yan. So, yung sa amin dito, we will just answer if mapakita nila kung ano yung legal basis, constitutional basis. Basta yung pinaka-point lang talaga dito, we're following the rule of law. Okay, we're not afraid to answer in the proper venue as long as they can show us their legal basis properly. Danny? Yung pong paliwanag din ng ating dalawang abogado rito, malinaw po, detalyado talaga eh. At sang-ayon sa rule of law. At sa tingin ko, yung taong mapuro lang ulo lang, ay hindi makakaintindi, tsaka yung tao ayaw talaga na umintindi. Ako po, walang bibigay na tanong, pero meron mo akong kapirasong sasabihin lang. Ito pong pangyayari na to, na nga-involved itong si Atty. Carpio, hindi naman mangyayari yan kung hindi dahil doon sa impeachment kay Vice President Baby Sara. So, kaya po nangyayari yan kasi po tayo nabubuhay ngayon sa panahon na ang maraming mambabatas at maraming mga politiko, mga opisyal ng gobyerno, ay talagang puro buhaya na at saka talagang kalahula na mismong batas sinasalahula nila. Yun lang po, wala po. Okay. No inciting of rebellion, ha? Okay, sige. Okay, any more questions? Any more? Okay. Last question. Sir, ito po lang sinabi ni Representative Joel and Representative Jokno. They cited the parliamentary immunity of the congressional members. And then, ano kung masasabi po natin dito na walang pwedeng sa kanila na pwedeng questionin or to be held liable. Sige. Anyway, we respect that opinion or that position of our congressman. Pero ang nasabi po namin dito, di ba, pamparating sinasabi nila, kailangan may managot. Managot daw si BP Sara, di ba? And ngayon, pag silang kinasuhan, anong sabi nila? Immune. Ibig sabihin, hindi kami pwede managot. Di ba? So, pag si Bibi Sara, managot ka. Pag kami, hindi kami pwede managot. Pero, di ba si Bibi Sara, mas mataas sa mga congressman. So, if they're claiming parliamentary immunity, remember that the Vice President has also the immunity akin to a President. Dahil President in waiting siya eh. So, whatever immunity the President has, the Vice President can also invoke. So, with more reason, kung sinasabing immune sila, di ba dapat mas immune si Sara? Pero hindi yun eh. Ang sinasabi dito namin, kung lumabag ka sa batas, di ba? Mambabatas ka man o hindi, dapat managot ka, di ba? Pantay-pantay. Hindi pwedeng pag kumain ka, special ensaymada sa kanila, tayo pandikoko, di ba? Although masarap ang special ensaymada rito, tsaka pandikoko, ha? Pinlagi ko lang, ha? So, di ba? Dapat, pag naglumabag ka sa batas, managot ka, kasi mali na naman sa batas, di ba? So, yun ang sinasabi namin, di ba? Sana all, di ba? Pag lumabag ka, managot ka. Hindi pwedeng managot ka. Kami hindi. Hindi pwede yun. May follow-up lang doon. Pwede ba na-invoke yung parliamentary immunity considering doon sa nature of the case? Well, ang posisyon namin, parliamentary immunity only applies to criminal cases arising out of your statement. Like libel, cyber libel, perjury. Diba? But on a purely,
academic discussion kasi nga, 'di ba? May kaso kami, 'di ba? Academic discussion, 'di ba? You cannot hide from an immunity if the law itself prohibits you from doing something. 'Di ba? Malinaw na po sa batas. And alam naman siguro nila yung batas na 'yon. 'Di ba? So alam mo yung batas, 'di ba? Trabaho mo gumawa ng batas. Pero hindi na magawin batas. 'Di ba? Pwede ba 'yun? Okay. I said we can do 1 hour, no? Okay. Okay. Wilson? Okay. Can we have a last closing statement? Sige. Ikaw na. Ako ba na? Ako na. Again, thank you to Kamuning Bakery, to Sir Wilson, no, for hosting this event. As I said, no, maging mapanuri po tayo, no. Hindi porket sinabi ng isang tao ito ay papaniwalaan na natin lahat. We have to dissect the source of the information, how it was acquired, and whether or not it is true or based on a factual basis sa isang dokumento or sa isang salaysay ng isang tao. Diba? So, we appeal to the media not to be used as a political propaganda by other persons in pursuit of their narrative to pin down an official of our government. Who was voted 32.2 million by voters. Etong mga kabila, yung nagsampa ng kaso, pag tinotal mo, nasa 15.2 million lang ang bumoto sa kanila. Diba? So you cannot say that they represent the will of the people because the will of the people resides with the people. And 32 million votes for VP Sara is a deafening point that she is backed by almost majority of the Filipino people. Thank you and magandang umaga sa inyo. Okay, so thank you po to our host, Sir Wilson, and to all the media practitioners na nandito. Thank you for the time and for accepting our invitation. So ang masasabi ko lang, yung position talaga namin is simply rule of law, rule of just law. There is a right way to do the right thing at the right time. So in other words, if Attorney Mans is ready to answer in the proper venue, hindi naman po siya nagtatago. And likewise, he will also enforce his rights kung may makita po siyang binaviolate to ng other individuals. Ganun lang po yung ano talaga namin, rule of law and rule of just law. Thank you. Thank you very much. Sir,